Init. Grabe. Nakinom na kayong tubig? Malamig yan? Pamaypay muna ka. Balas kasi. Ay, ready na ba? Okay na ba? Makasaysayan, makaagaw pansin, at makuling na bayan ang ibibida natin ngayon. Kaya samahan niyo ako. Ay, kami pala. Dito sa Banas ng Trip sa Taal! Ang banas ng trip, ang banas ng trip, ang banas ng trip sa Taal. Ang banas ng trip, ang banas ng trip, ang banas ng trip sa Taal. Ang banas-banas, ang banas-banas, ang banas sa Taal. Alae, 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 alae. Ala 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 ala. Sa kabila ng init ng panahon, daan-daang mga Batanggenyo ang patuloy pa rin tumatangkilik sa malalapat itong noodles, malapot itong sabaw, at nag-uumapaw na toppings. Ito ang Batangas Lomi! Kaya naman, tinanong namin ang masa kung ano para sa kanila ang authentic at masarap na Batangas Lomi. Esteban's talaga. Esteban, it's the best. Esteban. Dito, Esteban Williams. Siyempre, ang Lomi is nakilala bilang isa sa mga signature na pagkain ng mga Batanggenyo. Napansin ko na dito sa Esteban, parang yung wala kang nakahanapin, kahit mura, madami yung lahok. Siyempre, dapat may taga-subukan ng lahok. Yo! Narinig natin ang masa kung kaya't nagpunta ang aming team sa isa sa pinakakilalang Lomi House sa Taal, Batangas. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Latag, Taal, Batangas, kung saan matatagpuan ang Esteban Lomi House, ang isa sa pinakasikat at pinakakilalang Lomi House sa bayan. Makikita na kahit maaga pa lang ay marami na agad ang dumadayo at kumakain sa Lomi House na ito sapagkat ang mga Batanggenyo ay walang pinipili na oras o panahon para makapag-Lomi. Kaya tara, kain tayo! Kilala ang Batangas sa kanilang famous noodle dish na Lomi. Dahil sa kilala itong paboritong comfort food, mostly sa eastern part ng Batangas, maraming naging paraan ng pagluluto sa Lomi mula sa mga karinderya, pansiteria at restaurant. Nagmula ang pansit dish na ito sa Lipa, Batangas noong 1968 at naimbento ng isang may-ari ng restaurant na si Kim Eng. Ang isang bowl ng Lomi na naglalaman ng thick egg noodles, madalas nilalagyan ito ng toppings tulad ng atay ng baboy, fish balls, kikiam, chicharon at quail eggs sa sinamahan ng malapot na sabaw na nilagyan ng binating itlog. Bali yung TikTok, ang toppings niya, lechong kawali, then nag-a-add sila ng tapa for 15 pesos para kumpleto. Naunang ihain ni Eng ang Lomi sa mga kalaro niya ng Mahjong at dahil pumatok ito, napagdesisyonan ng mag-asawa na gawin nila itong negosyo at itinda sa kanilang pansiteria. Itinayo nila ang Lipa City Pansiteria, ang kauna-unahang Lomi House sa buong syudad at kinalaunan, ibinahagi nila ang recipe sa iba, na siyang naging dahilan para magkaroon pa ng ibang kainan na nag-o-offer nito. Before, may supplier kami ng noodles, pero ngayon, kami na rin yung gumagawa. Sa kalaunan ay kumalat at pumatok ang Lomi at unti-unting umusbong ang samut-saring bersyon nito sa iba't ibang lugar sa Batangas. Kabilang na dito ang bayan ng Taal. Actually, kapatid ko yung nakaisip niyan kasi alam niya na patok sa mga Batanggenyo ang Lomi. Before, sa may ilalim lang ng puno ng mangga, then nag-start siya sa 2 to 3 tables and then may gumawa siya ng kubong kawayan. So, after nun, lumipat sa terrace and then napupuno na ng tao. Kaya nung makilala niya yung Esteban's, nag-ano na siya ng ganito kalaki. Hindi mawawala sa Lomi ang sausawan, yung talagang magbibigay ng lasa at lalong magpapasarap pa sa Lomi. Nandyan ang toyo
ang kalamansi, ang sibuyas, at higit sa lahat, ang perfect sa mainit na panahon, ang siling labuyo. Grabe ka, busog. Ayaw na ako. Salamat ha, salamat. Ano man ang uri ng panahon, tag-araw man o tag-ulan, hinahanap-hanap ng masa ang mainit at malinamnam na sahog ng lomi. Tunay ngang sumasalamin ito sa kulturang meron ang bawat Batanggenyo. Paggawa kasi ng noodles, kung sasamahan mo siya yung pagsisikap mo, di ba? Makukuha mo yung panlasa ng tao, makukuha mo yung gusto nila. And then, ang ano ng kapatid ko, kahit konti lang yung kita, basta dire-diretso. Kayo ga, nakapag-lomi na ga kayo? Mukhang nakalayo naman ako sa mayon eh. Nakahingal talaga. Ang init-init pa. Saan kayo makainom? Amoy kape? Ako mukhang makapasok nga din eh. Kilala ang mga Batanggenyo bilang mabubulahaw at matatapang. Kaya naman hindi nakakapagtaka na kapag sinabing kapeng barako ay sila agad ang naiisip ng marami. Ang kapeng barako ay unang nakilala sa Lipa, ngunit mas lumawak at mas nakilala ito sa parte ng Batangas at Cavite. Bawat puno ng kape ay kayang mabuhay ng hanggang 100 taon at maaaring mamunga ng hanggang 10 kilong coffee berries kada 3 buwan. Matapos itong maani, pinatutuyo sila ng 30 to 40 days, depende sa init ng panahon. Pagkatuyo ay saka ito binabalatan at tinutusta bago ito durugin upang maging kape. Halos lahat ng may pwesto dito sa pamilihang bayan ng Taal ay may tindang kapeng barako. Bukod sa iba't ibang klase ng kape, ilan sa kanila ay may flavor pa ang tinitinda. Matapang yung Arabica, ito ay sulat, medyo manamis-namis. Ito ay premium Liberica to. Yung mismong kapeng barako. Magigili ako ng konti para sa inyo. Simple lang ang paggili ng kape. Ilalagay lang ang coffee beans sa makina at lalabas na ito ng pinong-pino. Dinadalwa ko lang siyang diling para pino. Mag-try ka na. Tsaka magugustuhan mo ko. Nandito kami ngayon sa Paradores del Castillo para tikman ang kapeng barako na nabili namin kanina sa palengke. Smile sa camera.
nagbabalik ang Banas ng Trip sa Taal. Ngayon naman, ipapakita natin ang... Ano yun? Ingay. Wait. Anong ginagawa niyo po? Ay, hindi mo ba ito alam? Ay, hindi ko yun alam na ba yan? Ito yung sikat ngayon sa TikTok, sa internet, yung bigla-bigla magta-transform. Tunay ba yun? Yes! Tingin nga, paano nga yan? Hindi mo to alam? Hindi ko talaga alam, te. Pakita mo. Ako, papakita Ano nga? kita. Ganito kasi yan. Ang ganda po naman yan. Wala to. Okay na guys, thank you. Okay na. Ay, Sena. Okay na. Ay, wah. Salamat. Ano ba yan? A for effort. Ay, nako, ang arte talagang eksena talaga. Parang gusto ko din. Sabihin mo. Gusto ko din. Ganyan, paano ba yun? Ganito. Try ko ha. 1, 2, 3, 4. Nakakasara. Wala naman nalabas. Isa pa nga. 1, 2, 3. Alam mo kung bakit hindi gumagana sa'yo? Hindi ko alam. Kasi Patry. kamay ko lang ang may kapangyarihan gumawa. Talaga ba? Oh, gusto mo? Oo, gusto ko. Gusto mo? Gusto ko. Ano yun? Ayun. Ano na nandun? Nandito oh. Ah, man, saan ba? O, diba gumana? Galing. Sakit. Tara na, balik. Let's go na. Saglit yung mga alaga ko wala pa. Ay, wala pa ba? Sige. Balik. Balik na. Mga alaga. Kilalang-kilala ang Taal sa isa sa pinakatanyag na lugar na naghahabi ng tradisyon ng kasuotan ng Pilipinas. Ang paghahabi gamit ang mga kamay ay patuloy pa rin masasaksihan sa lugar. Halina at ating alamin kung paano nga ba binubuo ang isang barong dito sa Batangas. Isang mahabang proseso ang kailangang gugulin upang makabuo ng isang kasuotan. Mula pa lamang sa pagkuha ng raw materials tulad ng pineapple at abaca fabrics at sa pagpapatuyo nito hanggang sa pagsisimula ng paglalala gamit ang loom. Sa palengkeng ito, matatagpuan ng iba't ibang uri ng mga gown renting shops at dahil magkakaiba itong mga ito ay may kanya-kanya silang mga estilo at disenyo. Madalas dinadayo ang lugar na ito para sa mga okasyon kagaya ng kasal, sagalaan at tuwing papalapit na ang buwan ng wika. Sa kabilang banda, ang bordang Taal ay unti-unting nakakalimutan. Baka nga ito'y mawala na dahil sa machine, dahil makina na lamang ang lalabas. Ito ay dahil mahirap ang pagkuha ng iba't ibang mga materyales at ang tela na gawa ng makina na may modernong mga estilo ay nangingibabaw sa merkado. Nakakalungkot rin na maraming kabataan ang hindi na rin interesado sa paghahabi. Tinaguri ang Barong Capital of the Philippines ang Taal, Batangas kung kaya't mahalagang tangkilikin ang nakagawian at patuloy pa rin suportahan ang industriya ng bordang Taal. Sa paraang ito, mapapanatili natin na buhay ang industriya at ang paghahabi ng karunungan sa kinabukasan. Makasaysayan, makaagaw pansin at makulay ang bayan Taal. Ito ang aming napatunayan sa paglalakbay na ito. Bukod sa mayamang kultura at tradisyon, nakita namin ang dalisay na pagkilala at pagmamalaki ng mga Batanggenyo sa natatanging yaman ng Batangas. Bagamat naging hamon ang pagtuklas namin sa mga ito, sa huli ay kami pa rin talaga ang nakinabang sa lahat ng aming nakuhang kaalaman. Huwag sana kayong mapapagod na pag-aralan at kilalanin ang inyong pinanggalingan. Hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagkakakilala ng ating bayan, bagkus matuto tayong huwag kalimutan at muling balikan ang naging kwento ng probinsya sa likod ng natatanging nitong ganda at katanyagan. Hanggang sa muling paglalakbay, ito ang Banas ng Trip sa Taal!